Lumobo sa 91% ang bilang ng mga tinamaan ng typhoid fever sa Negros Occidental. Sa tala po ng Provincial Health Office mula January hanggang March 2025, 344 na ang nagkaka-typhoid fever sa probinsya. Higit na mas marami po yan sa 180 cases sa parehong period noong 2024. Tatlo sa mga nagpositibo roon ngayong taon ang nasawi. Mas pinaigting na ng Negros Occidental Provincial Government ang vaccination program doon. Humiling na rin po sila ng dagdag na bakuna para sa sakit. Kumakalat ang typhoid fever sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain at tubig o kaya close contact sa mga infected na pasyente. Kaya mahalaga pong magpabakuna kontra typhoid fever ayon sa Department of Health. Iwasan ding uminom ng untreated na tubig at mas mainam ang pinakuluan o yung dumaan po sa chlorination process. Lutuin ng maayos ang pagkain at takpan para hindi dapuan ng langaw o iba pang insekto. Gawin din pong habit ang paghuhugas ng mga kamay. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki matapos umanong manggulo at mamaril ng kanyang mga kaibigan sa gitna ng inuman sa Antipolo City. Ayon sa isa sa mga nagiinuman, lasing ang suspect na mangyari ang krimen sa Barangay de la Paz. Nagwala raw ang suspect at saka umalis. Matapos ang ilang minuto, bumalik ang suspect na may bitbit na sumpak at saka nagpaputok. Dalawa sa mga nagiinuman ang sugatan. Tumakas ang suspect pero nahuli rin sa follow-up operation. Inamin ng suspect ang krimen. Iginit niya na nakainom siya pero hindi naman lasing. Mahaharap siya sa reklamong frustrated homicide at paglabag sa election gun ban. Dalawang kumpirmadong patay nang tumaob ang isang tugboat matapos mabangga na isang foreign vessel sa dagat na sakop ng Maasim, Sarangani. Batay sa investigasyon, 8 tripulante ang sakay ng tugboat. Sa rescue operations, 6 sa mga sakay ang nailigtas ng Coast Guard. Na-recover naman ang bangkay ng 2 pa, kabilang ang kapitan ng tugboat. Ayon sa Coast Guard, papuntang Iligan City ang tugboat habang hila ang isang walang laman na cargo vessel nang mangyari ang insidente. Naka-hold na ang foreign vessel na nakabangga habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang may-ari ng sangkot na foreign vessel. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Iniimbestigahan ng pulisya ang umunay hazing na nangyari sa loob ng isang sementeryo sa Oton, Iloilo. Cecil, sino yung mga sangkot sa insidente? Rafi, sa isang cellphone video, kitang binugbog at tinadyakan ng mga kabataan ang 4 na lalaking may piring. Matapos saktan, agad din silang tinulungang makatayo. Ayon sa caretaker ng sementeryo, nasa 15 ang kanyang nakitang naroroon. Nagpulasan sila ng sitahin. Sabi naman ng isang kagawad ng Barangay Poblacion South, hindi nila residente ang mga nasa video. Inaalam pa kung hazing o initiation nga ang nangyari. Mas pinaigting naman ng barangay ang pagbabantay sa sementeryo kasunod ng insidente. Nalimas ang halos 2,000 pisong kita sa pamamasada ng isang taxi driver matapos ma-hold up sa Talisay dito sa Cebu. Nakasuot ng sombrero at full face mask ang suspect nang sumakay sa taxi. Ilang saglit pa, biglang bumunot ng baril ang lalaki at nagdeklara ng hold up. Ayon sa pulisya, notorious na hold-upper ang suspect na dati na ring nasangkot sa pagnanakaw at pamamaril. Sa tulong ng isang saksi at dashcam video, natukoy na ang pagkakakilanlan ng nakatakas na suspect. Maharap siya sa reklamong robbery. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang taxi driver. Overload sa kilig sa bahay ni Kuya, hatid ng Pinoy Big Boys. Marketing strategy nila yan para sa weekly task na pagbebenta ng pares at tokwat baboy. Mamasahe! For the apron lang sila sa pasample na customer service, kaya laugh trip ang house guest na si Gabby Garcia at mga housemates. Pati ang netizens, busog na busog sa kwelang content. Binibigay po nila, kaya 5 stars po ang service nila for me. And to top it all off,
mala dessert ang singing and dancing performance ng Pinoy Big Boys. Sa fans na bet matikman ang pares sa toko at baboy ng Kapuso at Kapamilya housemates, ibebenta yan bukas at sa Biyernes sa tapat ng bahay ni Kuya. Thankful si Kapuso Drama King Dennis Trillo sa natanggap niyang pagkilala sa 38 PMPC Star Awards for Television. Dagdag sa kanyang acting accolades ang Best Drama Supporting Actor para sa kanyang pagganap sa Prime series na Pulang Araw. Pag-amin ni Dennis, si Colonel Yuta Saito Pamandin ang pinaka-challenging role na napunta sa kanya. Nakatay ni Dennis sa parehong award ang aktor na si Arnold Reyes para sa Kapuso sci-fi drama series na My Guardian Alien. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.